Pambansang bayani ang dakilang bansag sa akin. Isang parangal na aking nakuha dahil sa aking mga ginawa para sa bayan. Ako si Jose Rizal, isang batang nagmula sa Calamba. Murang edad, nakita ko ang pagdurusa ng ating bayan. Ako'y natutong magbasa at nagsulat upang ipaglaban ang ating kalayaan. Ang aking mga aklat ay naging armas, ang aking mga salita ay naging kalasag. Samahan niyo ako sa paglalakbay ng aking kabataan at edukasyon, kung paano ako naging tinig ng pag-asa para sa ating inang bayan. Ngayon ay ating tahakin ang aking unang hiyugto. Isang gabi ng buwan ng Hunyo, 19, taong 1861, isinilang ang ikapitong anak ni Francisco Mercado at Teodora Alonso. Konting days pa po, ina. Malapit na. Teodora, maghanda ka na. Huminga ng malalim. Isang hirap pa, Teodora. Malapit na. Nagawa mo po, ina. Malusog ang iyong anak, Teodora. Narito ang ngiti. Teodora, anong ipapangalan natin sa ating anak? Jose, bilang parangal kay San Jose ang kanyang patron. Isang magandang pangalan para sa ating munting henyo. Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama na Anak, Espiritu Santo. Tagapin mo ang iyong bagong buhay sa ngalan ng Panginoon. Amen. Amen. Salamat po, Padre. Sana'y lumaki siyang matalino at may malasakit sa kapwa.
Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Pepe, basahin mo ang mga titik. A, ba, ka, ta. O sige, ikaw lang. Pepe, alam mo ba ang kwento ng gamu-gamu? Isang gamu-gamu ang naghana sa ilaw. Sa sobrang lapit niya, siya'y nasunog. Bakit siya nasunog, ina? Dahil hindi siya nag-ingat, anak. Ang aral dito, huwag hayaang bulagin ka ng liwanag. Dapat ikaw ay mag-ingat, ha? Opo, ina. Pepe, andito na si Maestro Celestino, ang iyong magiging guro. Magandang umaga po, Maestrong Celestino. Magandang umaga din, Jose. Ikaw na ba ay handang matuto? Maestro, ikaw na pong bahala sa aking anak. Sige. Naalala ko din ang aking mga naging guro sa aming tahanan sa Binyan, mula umaga hanggang dapit hapon. Mahusay, Jose. Nakikita kong mabilis kang natututo. Salamat, Maestro. Malaki na ang pinagbago ng aking anak. Natutunan ko po ang mga ito dahil sa inyo, Maestro Lucas. Magandang hapon, Jose. Ako si Maestro Leon Monroy. Ngayon ay ating pag-aaralan ang wikang Latin. Ito ay ginagamit ng mga scholar at mga sinaunang libro. Natin sa salitang amo na ang ibig sabihin ay minamahal ko. Amo, minamahal ko. Tama, Jose. Isa pang salita ay ang salitang litera na ang ibig sabihin ay sulat o letra. Litera, sulat. Gusto ko pa pong matuto, Maestro. Jose, tandaan mo, ang kaalaman ay parang isang binhi. Kailangan mo itong alagaan at palaguin. Ang kaalaman ay hindi dapat binabate lamang sa aklat kundi sa karanasan. Ito ay iyong gamitin sa ikakabuti ng iyong bayan. Wala kaming kasalanan! Inosente kami! Bakit nyo kami kailangan patayin ng ganito? Ah! 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 Wala silang kasalanan! Wala silang kasalanan! Wala silang kasalanan. Dapat magwakas ang inyong buhay ng ganito. Ang inyong mga pangarap para sa bayan ay hindi dapat masayang.
dinala akong pagkain. Mukhang masarap nga, ina. Akin na lang. Sinasabi ko na nga ba? Pinakain ko na lang ng pagkain sa alaga kong aso. Ngunit namatay ito. Sinasabi ko na nga ba? Gusto niyo akong patayin. Gusto niyo akong lasunin. Anong sinasabi mo? Hindi yan totoo. Kami ay nagmamalasakit lamang. Guardia Sibil! Guardia Sibil! Huliin niyo ang babaeng to. Nais niya akong patayin. Ano to? Wala akong kasalanan! Ina! Huwag niyo akong hawakan! Wala akong kasalanan! Bakit ka siya inuhuli, Ina? Ina! Kay tamis mabuhay sa sariling bayan, magiliwang lahat sa halik ng araw. Ang hanging may samyo, nagbibigay buhay. Kamatay ay langit, pag-ibig ay banal. Kay lubos ng nahihirapan. Do you speak English? A little, sir. Do you know Latin? A little, sir. Masyadong mga tong si Jose. At tulad ka rin lang ng mga Indyo. Jose! Halika rito! Bumalik ako at ang aking kapatid na si Pasiano sa Maynila upang magparehistro, ngunit hindi ako agad tinanggap sa Ateneo. Sa kadahilan ng si Father Maginferrand na isang nagre-rehistro sa kolehiyo ay tinanggihan ako. May dalawang rason kung bakit hindi ako nakapasok. Ang una ay nahuli ako na magparehistro. At ang ikalawa ay ang aking pisikal na anyo kung saan ako ay nailarawan na payat at maliit kumpara sa aking edad. Ngunit sa tulong ni Manuel Burgos, ang pamangkin ni Padre Burgos, natanggap ako sa institusyon. Mungkahin ko sa iyo, Pepe, na ibahin mo ang iyong apelyido. Masyadong delikad na kung pagpatuloy mo pa yun sa atin. Yan nga ay napag-isipan ko. Ama, gabayan mo ako sa bagong landas na aking tatahakin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit sa inyo ko ito tinuduro. How pleased I was when I won my first prize. Sana'y nandito si Olympia. Kuya Pepe, anong ginagawa mo dito? Binibisita kita at nais ko sanang masilayan si Segunda. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon din. Maaari mo bang isalaysay sa akin kung paano lumipas ang iyong maghapon?
Marinig ko lamang ito sa iyong mga labi ay para na rin ako nakipagsaya sa iyo. Mukhang kailangan niyo munang mag-usap. Lalamas muna. Dito ko nakilala ang aking kauna-unahang pag-ibig. Isang binibining kolehiyan. Kasamahan ng aking kapatid na si Olympia sa dormitoryo. Siya si Segunda Katimbak. Noong unang pagkakataon na nasilayan ko si Segunda, agad kong nadama ang isang damdaming hindi ko pa nararanasan. Isang pag-ibig na tila nagmula sa unang tingin. Di pa ba sapat ng sakit at lahat na hindi ko ipararaan sa'yo? Ibinubunya ka ng iyong mata, sumisigaw ng pagsinta. Ba't di pa patulan ang pagsuyong na kulang? Tayo ngunit sa likod ng bawat ngiti at kilig, alam kong ang aming pag-ibig ay walang patutunguhan mula pa sa simula. Batid kong ang kanyang puso ay nakatali na sa iba. Siya ay nakadaktang ikasal kay Manuel Luz. Segunda, para sa iyo, isang munting alaala. Napakaganda naman nito, Jose. Ito rin para sa'yo. Isang simbolo ng isang pangarap na hindi madaling abutin. Salamat, Segunda. Magpakailan kang magiging bahagi ng aking alaala. Minsan niyang winikang hindi ako ang pinakamarikit na binibining kanyang nasilayan. Ngunit, hindi pa siya nakatatanaw ng dalagang labis na kaakit-akit kailan pa man. Pagkatapos ko sa Ateneo ay napunta naman ako sa Universidad ng Santo Tomas na itinatag noong 1611. Ang pag-aaral ko sa UST ay tinutulan ng aking ina na ikinagulat ko sapagkat alam kong malaki ang pagpapahalaga nito sa edukasyon. Kasi, sinasabi ko na sa'yo, hindi maganda ang kalalabasan kung patuloy mo akong susuwayin. Ngunit ina, unti-unti ko nang nakikita ang liwanag. Nais ko nang ipagpatuloy kung kinakailangan. Ngunit baka ito'y iyong katapusan. Ngunit walang wika na lumabas sa bibig ng aking ama. Sa huli ay sinamahan pa rin ako ng aking nakatatandang kapatid na si Pasiano sa Maynila, sa kabila ng malungkot na tugon ng aking ina. Sa UST ay kumuha ako ng Philosophy and Letters dahil sa kagustuhan ng aking ama na makapag-aral ng metaphysics. Kumuha din ako ng kurso ng surveying sa Ateneo. Lumipas ang isang taon, nagbago ako ng kurso at lumipat sa kursong medisina. Sa kadahilan ng ang aking ina ay unti-unti nabubulag sa mga katarata sa mata nito. Naniniwala ako na kaya kong mapagaling ang aking ina. Labis ang tuwang nadarama nang nanguna ang aking tula sa patimpalak. Noong ako ay tumuntong ng ika-20 taon sa kolehiyo, aking nakilala si Leonor Valenzuela. Mahal kong Leonor, sa bawat araw
lalo kong nauunawaan ang iyong halaga sa aking buhay. Ang iyong mga ngiti at salita ang nagsisilbing inspirasyon ko. Sa tuwing nag-iisa ako, naaalala ko ang ating mga sandali. Ang iyong mga titig na nagbibigay liwanag at saya. Ang damdamin ko para sa iyo ay higit pa sa pagkakaibigan. Ikaw ang bituin sa aking gabi, ang bulaklak sa aking buhay. Sa bawat patak ng tinta, ipinapahayag ko ang aking pagmamahal at paggalang. Maging ang salitang ito ay maaaring maglaho, ngunit ang aking damdamin ay mananatili sa aking puso, magpakailanman. Lubos na nagmamahal, Pepe. Oh, Pepe, naparito ka. Magandang tanghali po, senyora. Pasok ka. Alam mo namang malugod kang tinatanggap dito sa aming tahanan. Maraming salamat po, senyora. Nandyan po ba si Orang? Naroon siya sa hardin. Puntahan mo siya roon. Salamat po, senyora. Magandang hapon, Binibini. Magandang hapon din, Pepe. Naparito ka, Pepe. Ano yung sadya? May naisan akong sabihin sa iyo, Orang. Sa puso ko, meron pa akong isang pinapaalagahan. Ngunit paano na tayo, Pepe? Mahabang panahon na kaming magkaibigan. At ngayon, mas higit pa roon. Ibig bang sabihin nito'y nagtatapos na ang atin? Hindi ko nais na saktan ka, Orang. Mahal kita bilang isang kaibigan. Ngunit hindi ko kayang linlangin ang aking sarili o ikaw. Ngunit nasaktan mo na ako, Pepe. Ito ang liham para sa iyo. Ay nag-iba, ika'y lumalayo. Tadhana ba ito? Pangako mo nung una, tiwala'y iingatan. Baka naman sa susunod na habang buhay Magandang hapon po, Ginoong Rivera. Magandang hapon rin sa'yo, Rizal. Halika muna. Umupo ka. Jose, dito ka na muna tumira habang nag-aaral ka sa universidad. Masaya kaming tanggapin ka rito. Salamat po, Ginoong Rivera. Wala iyon. Nandito nga pala ang aking anak, Leonor! Magandang hapon po, Ginoong Rizal. Magandang hapon din, Binibini.
sa dalaga. Walang kasing ganda ang may roses ang alimoy. Tawagin mo na lang po ako, Jose. Tadhanang mapalin lang, di hahayaan mawala pa tong liham ng maasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y hilikawan na yan lang nakagaman ng wagas na pagkamahal. Hiling ka lang naman. Mahal kong Leonor, darating ang araw na babalikan kita. Ang aking pag-alis ay para sa ating bayan, ngunit ikaw ang magbibigay lakas sa akin. Jose, kahit masakit sa aking kalooban ang iyong pag-alis, ngunit naiintindihan ko naman ang iyong layunin. Dalhin mo ang aking pagmamahal at dasal, huwag mo akong kakalimutan. Jose, mahal ko, habang ikaw ay papalayo, parang dinudurog ang aking puso. Ang pangarap mo sa ating bayan ay higit sa ating pag-ibig at naiintindihan ko iyon. Ipaglaban mo ang kalayaan, mahal ko. Huwag kalimutang may isang puso dito na naghihintay at nananalangin para sa iyong pagbabalik. Mag-iingat ka, Jose. Paalam. Pepe, mag-ingat ka. Lagi kang manalangin at huwag mong kakalimutang magpadala ng sulat sa amin. Oo, kapatid. Magpapadala ako ng mga liham. Lagaan mong sarili mo, Pepe, at hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Umalis ako sa lupang mahal. May pusong nagdadalamhati, ngunit may diwang di matitinag na umaasang ang karunungan at karanasan kong matatamo sa Europa ay magiging ilaw sa landas ng ating bayan patungo sa kalayaan at pag-unlad. Theodora, maghanda ka na. Huminga ka ng malalim. Oo, actually, tapos... Huminga ka ng malalim. Isang hinga pa, Theodora. Malapit na. Jelsen. Oh, yan. Or sino yung honor? Sino? Tumatawa yung tatay! Ano na bloopers sila eh. Seryoso ka! Amo na, hindi. Wala na yung water. Umubol yung Water ko eh. Agapay naman niya. Yun, may umiyak na sanggol tapos nagawa mo ina.
Oh, diliin. Isang hinga pa. Oh, isang hinga pa, Teodo. Ay, okay. So, Teodo. Ay, oo, sisigaw ka. Tapos, isang hinga pa, Teodo naman. Isang ire pa. Okay, isang ire pa ka. Nagano ko rin siya. Sa kaberan to. Di pala kumain. Yan, oy, yan buwan di ay. Dana yan po paki. Mga anak, oras na para sa Angelos. Humayo na kayo. Magsimula na tayo. Sa ngalan ng Ama, Anak, 1, 2, 3, go! Ibagambi, bakit siya? Wait lang. Di Mira! Action! Wala silang Action! Wala silang kasalanan. Uy, go. Action! Bisan mo! Ako'y lubos nang nahihirapan. Ngunit paano na tayo, Pepe? Matagal na kaming magkaibigan. Ibig bang sabihin nito'y nagtatapos na ang atin? Ibig bang sabihin nito'y nagtatapos na ang atin? Benta mo yan? Hindi sa atin yan. May ulit.